So, ang binabanggit ng iba na kuryente raw ang presidente. Yun Mukha na namang nga. hindi. Oo, sabi naman din ni DOJ Secretary. Hindi naman na kuryente daw. kasi ang salita naman na ginamit ng presidente ay Oo, ang sinasabi niya dito, susundin ang mga legal na hakbang. hindi, yung una na in custody. May sinasabi Nasa doon. kustodiya na. Yun daw hindi fake news. Yun nililinaw din ni DOJ Secretary. Totoong napasa kamay. Nila, Something like okay. that. So ngayon ang tanong, wala na sa kamay ng Czech authorities. okay. Na kaninong kamay So si hindi siya na Zaldico? kuryente, na-ground lang. Yun lang. Alam mo yun? Okay. O sige po, so tayo po'y gumasta sa biyaheng ito. And sabi ho naman ni Secretary, wag ho tayong mag-alala dahil ito naman daw po ay may kabuluhan. Ika nga niya, sila daw po'y uuwi ng hindi empty-handed na wala sila hong dala. Daan kayo duty free ha. Sa Prague mismo yung embassy, andoon lang yung ating embassy. Sa mismong city kung saan sinasabi nyo naaresto si Zaldico. Hindi nyo kaya yung kailangan pang magpadala ng delegasyon ha. Maraming tao, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Makasabay vacation na. Yun nga ang sinasabi ng iba. Hindi Ang ating pong mga bali-balita ngayon, napakarami. Ang pinakamaganda po sa lahat ng balita ngayon, may rollback daw po sa diesel. Baka daw po umabot ng mga 8 pesos, depende yan kung saan kang gas station na rollback sa diesel. Yan po ang anunsyo, bagamat sa gasolina, hindi pa po tayo sure Hindi dyan. pa na kasi Alright. siguro. Tama. Yan po ang magandang balita. So far po para sa ating mga nahihirapan na po sa taas ng presyo po ng petrolyo. And also, magandang balita din po mukhang si Donald Trump na naman, na maganda yata ang kanyang gising nitong bago mag-weekend. Sinabi niya na tigil muna ang gerang ito. Bagamat may mga hindi pa rin po pagkakaunawaan ng magkabilang panig. Diyan po naman sa gera sa gitnang silangan. Although may pangyayari po doon sa Washington, dito nga po sa Correspondence Night, kung saan po merong isang gunman na napigil sa kanyang ginawang umano'y pamamaril. Yan, ang balita. Tama mga kapatid, isa nga pong gunman na nagtangkang pasukin po ang White House Correspondents Association dinner. At barilin nga po hindi lang si Donald Trump, may mga sinasabi maging mga members po ng kanyang cabinet ang target nitong gunman na ito. Ang hindi nga po naging matagumpay sa kanya pong masamang plano. Ito po yung nangyari last Saturday night at hindi naman po bababa sa 5 major security breaches at assassination attempts na po ang kinasadlakan at naranasan nitong si Donald Trump mula pa po noong 2024. So hindi po ito first time. Even last year, meron na po mga assassination attempts. Although, pag kayo po nanood ng balita, meron ding mga ilan na hindi naniniwala naman dito sa assassination attempts na ito ng Pangulo po ng Amerika. Hindi pa ho nakukumpirma kung ang talagang daw target ay si Donald Trump. Pero ngayon po hawak ng mga otoridad doon sa Washington. Ang suspect dito, isang lumilingon sa tawag na Cole Thomas Allen ng Torrance, California. Isa po itong mechanical engineer at marami po natataka daw doon sa nakakakilala sa kanya kung bakit niya ito nagawa. Siya po ay nasabat na may hawak umano'y shotgun at patalim. At siya po ay nandoon sa hotel, naka-check-in kung saan po gaganapin ito pong taunan na correspondence dinner na usually nga po ay pinupuntahan ng Pangulo po ng Estados Unidos. Wala pa pong klaro talaga kung sino ho ang kanyang target. Pero may sinasabi nga po na target daw po yung ilang mga opisyales o mga cabinet members po nitong si Donald Trump. Yan po so far ang pinakamalaking balita diyan po sa Amerika, kung saan nga din po itong si Donald Trump po naman din nagsabi nung una, ituloy natin ang event, pero sabi daw ho ng mga taga-Secret Service, huwag na daw ho siyang pumunta doon. Okay, anyway, yan po ang pinakahuling balita diyan. Ngayon, mga kapatid, sa mga naghahanap po naman kay Saldi ninyo, good morning. Good morning! Nasa! Nung pong Friday, mga kapatid, ang laman po ng balita, ang laman ng balita po, Zaldico not technically arrested but his liberty restrained in Czech Republic. If you remember, mga kapatid, meron pong naging pahayag ang ating Pangulo. Basahin mo nga ang kabuuan ng kanyang pahayag noong, anong araw ba gaire? Noong April Abril 20. 20. Oo. Ano ba ang sinasabi ng presidente kung saan po marami ang nagulat At mukhang ang sabi ng iba, ay, seryoso raw ang gobyerno na talagang pauwiin si Saldi ninyo. Ito nga po yung nakapost sa Facebook page mismo at X account ng Pangulong Marcos Jr. Ang sabi niya po dito, magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico na nananatili po siya sa kustodiya dyan o sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas.
Inutusan ko ang Department of Justice kasamang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naaayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ang high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan ng sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Yun, meron ka agad mga kantsaw na inaabot ang presidente at ang Malacanang dito sa naging pahayag ng Pangulo kasi nga po matapos itong binabanggit nung unang araw ng pagtungo doon nila Secretary Vida sa Praha, no, sa Prague, mayroon pong mga kumbaga pagkaklaro sa impormasyon. Ano ba ang sinasabi? Ano ang sabi ni Ang Secretary? unang-unang sinabi ni Secretary, hindi nga daw technically arrested. Basahin ko mismo yung sinabi niya, mga kapatid, ha? While he was not technically arrested, his liberty was restrained. Okay. For analogy, it's similar to a situation in the airport where the person arrives and the immigration denies entry or excludes the person. Technically not arrested, but there is a deprivation of liberty to a certain degree. Okay. Yun pong sinasabi nung nakaraan. O sige, hindi siya inaresto pero hindi siya hindi siya malaya. Oo. Yun, basically yung pong ibig sabihin. Pero bago na naman po ngayon. Kasi mukhang hindi nila nakaharap si Zaldico, Hindi. right? Alright. Okay. Ngayon, ano na ang sitwasyon? Ngayon, ang sitwasyon ay malabo pa rin. Hindi, ano yung actual ngayon na, kumbaga, sitwasyon nitong ating Philippine delegation doon sa Prague? Sa pinakahuling balita, ang sinasabi nila, mga kapatid, ay magkakaroon ng pagpupulong sa mga taga-Czech Republic, sa mga otoridad po doon, at marami silang mga ililinawin na bagay at i-validate na information. Pero ang huling sabi po ni DOJ Secretary Vida, sisiguruhin nila na hindi po sila uuwi ng empty-handed. Yan ang sinisiguro niya. Doon sa empty-handed, kung ano man ang dala nila, kung sino man ang dala nila, kung anong impormasyon ang dala nila, yun po ang hindi pa rin po malinaw hanggang sa ngayon. Dahil may binabanggit silang privacy issues Oo naman, with merong- Czech Republic. Hindi daw basta-basta pwede rin ibigay ng Czech yung information na yun sa kanila. Yun ang binabanggit niya. Pero ang sinabi nila, lahat ng mga kinakailangan dokumento para finally lumabas na yung Interpol Red Notice, nagpadala ulit doon. Yun ang binabanggit ni DOJ Secretary. So, kinukumpirma rin po niya na dumating na rin po sa Prague yung team mula po sa Philippine Center on Transnational Crime. Dala nga po itong mga karagdagang dokumento para kumpletuhin ang submission ng Pilipinas dyan sa France, kaugnay po ng Red Notice na gusto po nilang i-request sa bansang Pransya. So dahil nga din po kami natawag sa DOJ para nga po sa kaukulang panayam, ano po, at sana nga mismo ho ang sekretary po ng DOJ ang ating mga kapanayam. So ito ang sitwasyon, lumalabas, no? Hindi pa ho nila nakikita si Zaldico. Hindi nila alam kung nasa saan si Zaldico. Oo. At sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa lamang sila sa Prague authorities nang malaman kung ano ho ba ang mga kaparaanan para daw mapauwi si Zaldico kung sakasakali. Pero kung hindi mo alam kung nasa saan siya, paano mo siya mapapauwi kung hindi mo siya mahahawakan physically? Hindi po ba? Magkaroon ka ng poder, ng karapatan para siya ay hulihin, kumbaga. So yan po ang sitwasyon. So, ang binabanggit ng iba na kuryente raw ang presidente. Yun Mukha na namang nga. hindi. Oo, sabi naman din ni DOJ Secretary. Hindi naman na hindi kuryente daw. kasi ang salita naman na ginamit ng presidente ay Oo, ang sinasabi niya dito, susundin ang mga legal na hakbang. hindi, yung una na in custody. May sinasabi Nasa doon. kustodiya na. Yun daw hindi fake news. Yun nililinaw din ni DOJ Secretary. Totoong napasa kamay. Nila, Something like okay. that. So ngayon ang tanong, wala na sa kamay ng Czech authorities. okay. Na kaninong kamay So si hindi siya na Zaldico? kuryente, nag-ground lang. Yun lang. Alam mo yun? Oo. Yung bang humawak ka lang ng konte, napatras Iba ka yung agad. kuryente. Mangingisay-ngisay Oo, ka. pagka nakuryente ka, ma-hospital ka nun eh. Ito Mangingisay nag-ground ka, ka lang. di ba? Ito ho, medyo nag-ground lang. Ganon. Ganon ba yon? Ganun na, ganun yun. Ikaw may sabi niyan. Oh, at saka sana naman di masayang ang pagpunta ng ating sige. DOJ Secretary, maging na ibang kawani ng gobyerno doon. Okay. Oo. O sige, so tuloy po ang ating paghahanap sa kanya. Tuloy ang ating pagsusuot ng t-shirt po na nasan na si Saldinho. Tama. Opo, yung palang red notice na yan, wala pa rin po hanggang ngayon. Tagal naman Diba? talaga. Ha? Okay. O sige po, so tayo po'y gumasta sa biyaheng ito. And sabi ho naman ni Secretary, wag ho tayong mag-alala dahil ito naman daw po ay may kabuluhan. Ika nga niya at sila daw po'y uuwi
ng hindi empty-handed, na wala sila hong dala. Daan kayo duty free, ha? Pasalubong na lang. Ano bang masarap na pasalubong galing sa Prague? Anong masarap doon? Anong pwede nilang iuwi sa atin? Souvenir, magnet. Magnet pang ref, no? Nakalagay doon Praha. Tama. Praha yun. Ang Prague. Para di kayo empty-handed. Oo. Oo. Baka mawala ang init ng ulo ng mga pasasalubungan nyo dito. Daan kayo sa Old Town, Secretary. Oo. Sige po, ingat po Ikot-ikot kayo. kayo dyan. Kailan bang uwi nila? Di ko alam. Oo nga eh. Baka talagang di sila uuwi hanggat wala silang malinaw na impormasyon. Papicture din kayo doon sa tulay. Ay, sabay na nila, no? Ang pasyal. Oo oo nga naman, naman. nandun Oo, ka na nandun na kayo eh. Oo. Tapos, masarap po yung ano dyan, yung beer na Cerveza Negra Oo. sa Prague. Oo. Yung kanilang local beer. Subukan po ninyo, ang sarap. Kasi nandyan na rin naman po kayo. Para di po Tsaka masayang. ngayon, medyo malamig-lamig pa ron. Para pag uwi nyo dito, kahit wala kayong impormasyon about Saldi, may impormasyon kayo about sa inyong pasyal. Papicture ho kayo kasama yung mga kabayo. Ay, may ko po. Ba't marami bang kabayo doon? Yung doon sa Old Town. Yung gusto mong sumakay ka ng kabayo. Oo. Para iikot-ikot kayo Iikot ka, doon. parang Lalaki nasa ng kabayo Intramuros doon. ka. Oo. Sobrang laki. First world din yung mga kabayo Yes, doon. oo. Oo. Okay. Kasi nga yung iba, yung lalo na, yung mga, alam mo na, yung mga, sabi nga ng iba, wala nang makitang tama daw, no, sa administrasyon, pinupulaan ito. Na ba't pumunta pa kayo doon? Hindi na lang pinatrabaho yan sa ating konsulada. Nasaan ba ang embassy ng Pilipinas para dito sa bahaging ito ng Europa? Kasi hindi naman lahat ng bansa may embassy eh. Usually, meron lang consulate o kaya may embassy na in charge doon sa lugar na iyon. Bakit nga daw kinakailangan pang bumiyahe doon itong delegasyon kung ganunin lang naman pala ang mangyayari, no? Hindi rin sila makakakuha ng sapat na impormasyon kung nasaan na ba si Saldico. Muli po, in fairness naman sinasabi ng Presidente, hindi ba? Oo. Ang sabi nga niya nung kanya pong video statement, nung pong April 20, ang sabi niya, magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan daw ni Saldico na nananatili siya sa kustodiya ng Czech Republic. Nasa kustodiya, meaning nandoon sa kanilang pangangalaga. Alright? Oo. At ginagawa daw po ang lahat ng kahakbang para sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Yun nga po, kanya daw pong inutusan ng DOJ at ng DFA na pangunahan ang pagkikipag-ugnayan sa Czech Republic upang matiyak na maayos at naaayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. At siya daw po'y magpapadala din ng high-level coordination team upang ito'y tutukan. Yung nga, nagpadala siya. So, ano naman ang sabi ni Secretary Vida sa ayun pinakahuling balita? Kanina nga mga kapatid, napag-usapan namin ito just in case kayo po'y mahimbing pa ang tulog ninyo. Sa pinakahuling balita, ang sinasabi po, ipinapangako ni Justice Secretary Vida, hindi sila uuwi ng Pilipinas ng empty-handed mula po sa kanilang biyahe dyan sa Czech Republic. Doon sa tanong mo kanina kung meron ba tayong embahada doon, meron pala. Doon mismo sa Prague, mga kapatid. Pero ito nga po mga kapatid, So, magkakaroon... klarin mo muna, girl ha, ang sabi ni Secretary Vida, wala sa custody. Tama? Ano? Ang pinakahuli po mga kapatid na sinasabi nito pong si Secretary Vida, kaya hanggang ngayon nalalabuan po tayo ay... Nalalabuan ka? Nalalabuan ako ng sobra. Kasi ang sabi nila, parang ang dating sa akin, na hawakan ng Czech Republic, ngayon hindi malinaw kung hawak pa ba ng Czech Republic. Yun ang pagkakaintindi ko ha. At ang sinasabi po niya, magkakaroon po ng muling pagpupulong ang Pilipinas with Czech authorities para po bigyang linaw lahat ng mga malalabong impormasyon ngayon. Sinasabi din po niya na hindi fake news yung unang naibalita na talagang nagkaroon ng kustodiya itong Czech authorities kay Zaldico. Ang hindi na lang malinaw kung talaga bang hawak pa ba nila si Zaldico. Kaya ang tanong pa rin ng lahat, nasaan si Zaldico? hawak natin ang beat. Oo. Hindi pa rin malinaw, nasaan ba siya? Di ba? Ang tindi ni Zaldi, ano?
Oo, hindi pa rin natin nakikita sa tagal po na hinahanap siya ng lahat. Wala pa ring linaw kung nasaan ang Kasi- paborito niyong si kasi- Zaldico. Kasi yung iba nanunumbat pa no? Sinasabi, nagsayang lang kayo ng pera ng gobyerno sa gitna ng mahal ng pamasahe ngayon, sa gitna ng may mga sa nagsasabi dami ng ng ganyan. problema ng bayan, sa gastusin, Oo. nagsayang lang kayo ng pera. Pero sabi naman nga ni Secretary, definitely not empty-handed. Yes. With what I already know now, with what we already understand of their processes, definitely not empty-handed. Kayo naman. Oo, alam mo kung anong malinaw ngayon? Oo. Kung anong luminaw ngayon? Kahit di natin alam kung nasa si Zaldi. Ano Ang malinaw luminaw? ngayon pa lang nila kinukumpleto yung mga documents na kailangan for the request sa Interpol. Red notice. Yung sa red notice. Oo. Yun lang ang malinaw sa akin ngayon. Sa tagal niyan, ngayon pa lang naipasa lahat ng mga dokumento. Oo. May kulang pa pala. Well, ang malinaw ngayon sa akin ay malinaw na yung mga dapat na nagawa ng embahada doon, kinakailangan pa ng magpadala ng mga opisyal ng gobyerno para po lamang malaman ng mga opisyal na ito yung trabaho ng embassy. Pero alam mo, Okay, kung sige. ako ang tatanungin ng... Nandyan yan na yan. So, Wala na tayong magagawa dyan. Sabi nga kanina ni Kong Garbin, maganda naman sa Prague, hindi sayang ang kanilang biyahe. Pwede sila magpa-selfie doon. Pero siguro, sige. Alright. ang sasabihin dyan at isasagot ng Malacanang, yan ang patunay na seryoso kaming gusto naming oo iuwi si naman. Zaldi. Kasi nagpadala tayo doon ng team at si DOJ Secretary pa ang Mismo. pinapunta natin mismo. Okay. Para malaman ng sambayan ng Pilipino na gusto talaga natin siyang may uwi. Hindi lang natin alam kung saan siya hahagilapin. Opo, sige. So, sa inyo pong lahat na excited sa balitang yan, ano pa nga ho ba kung hindi po hold your excitement muna dahil hindi pa ho natin alam kung nasa saan na itong hinahanap at ang mga kaparaanan para po naman siya, mga kapatid, makauwi na po sa Pilipinas nang sa ganun po harapin niya ang mga kasong isinampa laban sa kanya na ngayon nga po ay nasa Sandigan Bayan na. Sandali lang po. Ito ho, importanteng panayam ito. We will take a short break. Kakausapin natin mismo ang NBI. Kalubong din tayo ng mga kapwitan na ginagawa ng mga makakaliwa at ng gobyerno. Yung mga disinformation, misinformation, fake news. Grabe, no? Kala ko bawal yun, fake news. Sabi nila, labanan daw ang fake news. Sabi ng PCO, silang gumagawa ng fake news. Eto, kita mo, Grabe, matatawa ka. no? Okay. Sabi ni Pangulong Marcos, Opo. ibinida pa niya. Ito nga yung sinasabi natin, diniscuss na natin kung ba't malito. Pero hayaan mo na siya. Matagal na naman siyang pamalay-malay ang pinaggagawa niya. Di ba? Sabi niya, arestado daw si Zaldico. Sa Prague. Tuwan-tuwa siya. Siya pa nagbalita. Arestado na. Pababalikin. Sabi pa ni Secretary Vida, ito, fake news na naman. Sigurado daw, makakabalik si Zaldico. Wow. Pababalikin daw nila. Okay, galing nyo, no? Sige, okay, palakpakan. di wow. Diba? Ngayon, hindi ko naman malaman kung bakit meron tayong embassy sa Prague. Aha. Kilala ko Alam ko kasi, di ba, ilang beses na ako nakakarating sa Prague. Opo. 5 o 6 na beses na yata. At ang latest is last January last year, upang i-shoot yung Spring in Prague na pelikula. Yes. Napakalamig nung nandun kami, Enero. Wow. Urong yung mga badudels ko ron. Oo. Ganun pala, pag malamig, pumapasok sa loob ng katawan. Opo. Bakit ganun, ano? Ay, ambot. Para pagtingin mo, wala. Para kang nagpa-sex change. Oh. Bago, eto nakakatawa. Di ba malamig? Opo. Pag wiwi mo roon, umuusok. Kasi malamig yung paligid, mainit di ba? Umuusok. May yelo na yung ano. Oo, di ba yung hininga mo, umuusok din. Oh, yes. Pag utot mo, umuusok din. Ang galing. Ang galing. Anyway, ano? may embassy tayo. Bakit biglang inisip nito? Sabi nga nung iba, komento ng iba. Yung DOJ, bigla nagmamadali, "Uy, impake tayo, kunin natin yung mga maleta." Baka yung ibang maleta parang nagamit yung pinaglagyan ng pera, no? Opo.
Oh, mag-impake tayo, pupunta tayo sa Prague, titingnan natin. Oh. Kukumpirmahin natin kasi etong Kengkoy, pagkatapos na i-anunsyo ng Pangulo na arestado si Saldico sa Prague, wala namang litrato, walang video, walang dokumento, wala ni para makumpirma na arestado nga siya. Wala lumabas, di ba? Oh, di ba nung sina Alice Guo, sina Cassandra Leong na aresto sa Indonesia? Oh, di ba? Naglabasan. May video agad. Hindi pa nga sila na ibabalik dito, may video. O si Congressman Teves nung Opo. kinuha sa Timor-Leste, para sa amin bawal 'yon, pero anyway nakuha, di ba? O, hindi ba ang daming video? Opo. Oh, bakit ito? Wala eh. Oh. Di wala. Ghostbuster ang kailangan na sila. dun. Oo. Good, nagugulumiyanan na sila. Sabi naman itong ating DOJ Secretary, uy, pupunta kami roon para ma-verify. Hindi ba may embassy tayo roon? Di ba may ambassador tayo roon? Oo nga. Magaling ang ambassador natin doon, nakakausap ko, Hindi nila professional. kinausap? Magpapunta ka na lang ng consul, ng embassy officials, ng attaché, legal attaché o whatever, attaché case. Wag naman attaché case kasi maliit na maleta lang yun. Nakakagdudahan ka. Alay. Magpadala ka ng tao roon para makumpirma mo. May embassy po, may embassy. Sa Prague mismo yung embassy, andoon lang yung ating embassy. Sa mismong city kung saan sinasabi nyo naaresto si Saldico. Hindi nyo kaya yung kailangan pang magpadala ng delegasyon Maraming tao, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. Makasabay vacation na. Yun nga ang sinasabi ng iba. Hindi daw nila masisisi na gustong pumunta sa Prague. Sa mahal pa naman ng pamasahe ngayon. Kasi napakaganda po ng Prague. It's one of the most beautiful cities in the world. Ayun. At iba-iba po ang karakter ng Prague. Kaya ang dami po nagsushooting doon Kung gusto nyong isang lugar na mukhang Paris, Opo. meron lugar doon. Oh. Kung gusto nyong isang lugar na mukhang Spain, meron doon. Gusto nyo sa bundok, meron doon. Ay, napanood nila sa pelikula mo, Ang daming attorney. pelikula yung Superman. Yun nga. Yung Superman isa. Yung The Gray Man. Ayun, yung sa pelikula ka, yung Spring in Prague. Opo, yun nga. Gusto mo may river, meron po roon. Ay, doon nila nakita, kaya gusto nila napakaganda po ng makita. Prague. So, hindi natin masisisi yung mga iba, gustong pumunta roon. Pero, wag nyo namang gamitin ang pera ng bayan. Buisit na nga ang mga taong bayan sa trilyon-trilyong Yun ninakaw. lang. Gagastos pa kayo Di ba, ang galing? pumunta sa Prague para i-verify lang. Wala bang internet ngayon? Wala bang Zoom? Wala bang WhatsApp? Wala bang Viber? Lahat yan gumagana sa Prague. Para tawagan nyo yung mga opisyal ng Czech Republic. Ayun. Inaresto po ba yung dating congressman namin dyan? Wala ba tayong embassy para puntahan? Uy, meron po kaming mamamayan ng Pilipinas dyan na naaresto. Ang pangalan ay Elizalde. Nandyan po ba? Kailangan pumunta. Nagkasalise. Oo naman. Mga birada nyo naman kaya nabibwisit ang taong bayan Hindi po kailangan yan ngayon dahil sa teknolohiya. Ngayon, eto pa, nakakatawa. Opo. Ipupunta sila. Ewan ko kung nakapunta na itong mga kamoting kahoy na ito. Bigla pong sasabihin na hindi nga namin malaman kung nasa Prague pa baka na-release na. Ala! Kasi may passport naman ito. Wala namang warrant of arrest sa Prague. Wala namang palang red notice ng Interpol. Therefore, yung mga authorities sa Praga ay walang dahilan para i-hold si Saldico. Ayan hindi nga nila malaman Saan galing yung balita? di ba? Pambihira naman. Hindi, ayan lumalabas na. Hindi ho namin malaman kung nandoon pa o hindi na. Ala. Ayaw namang ikumpirma ng kahit sino. Ayaw ikumpirma ng kanyang abogado. Ayaw ikumpirma. Sinasabi nga ni Harry Roque, hindi naman niya na-aresto At pakakawalan din yan pagka nakapagpakita yan ng passport. Ayun. All that he has to do, sabi, di ba? Ang balita, bali-balita lang naman, hindi nga makumpirme. Opo. Kasi ang labo Ewan ko kung ano nangyayari. Ala. Wala daw passport nung tumawid. Ngayon, kung kukunin lang ang passport
halimbawa na iwan lang sa Portugal, Opo. ayun lang yun eh. Ah. Malayo-layo ng konti pero isang Mabilis araw. lang. Kung pakuha mo ron, merong high-speed train doon, yung Renfe. Ah. Oh, sandali lang yun. Baka maghapon. Opo. Andoon na. O, pwede ring ilipad. O, kung may pamasahe ka, o, sandali lang yun. Wala pang isang oras yata, o mahigit isang oras lang from Portugal to the Czech Republic. Ayun. Yung, ano yun? Club Label International Airport. Hindi. Sino nagpabatid ng impormasyon kay Presidente? Dumali ko sa kanya, tanong mo. Hindi ko Diba, nga siya close makausap kayo? eh. Close kayo eh. Close ba kami? Nakakatawa eh. Gusto pa yatang gawing Ala. oportunidad para makapasyal. Papira. Ano ba naman kayong mga tao kayo? Hindi na ba kayo nahiya sa mga buto nyo? Ang bihira. Hindi naman po kailangan yan eh. Tanong Ha? natin sa National Press Club.